with all due respect, Congresswoman Laila de Lima, so ang sinasabi po pala ninyo, merong isang pagkilos, parang isang organisadong pagkilos o paninira laban kay Senator Risa, at merong nagsususi dito o merong nagmamanipula, at ito ay ang mga ayaw malantad ang katotohanan. Kayo po ang nagpapakalat ng fake news, hindi po totoo yon. Hindi po kami ang nagpakalat ng fake news, baka kayo po ang nagpakalat ng fake news. Lak ng bakang dalaga. Oh. Fake news yan. Anong fake news na sinabi ko? Sabihin nyo nga kung ano yung fake news. O kayong mga nagsasabing fake news, ano yung fake news? Uunahin ko lang po ito. Napakaganda po ng ipinalabas na statement nito pong teka, nasan ba yun? Tinan ko lang Ganda ng statement na nilabas nila Ilan po mga kababayan statement. Yan. Meron pong statement na inilabas. Ito pong si Senator baala nito. Si former senator, ayun. Former Senator Laila de Lima. Hindi ko pala na dalo dito. Ang ganda Ganda po na statement niya. Ito. Basahin ko lang po sa inyo Napakaganda po nito. Especially yung pong sumusubaybay dun sa ating pong issue na may kinalaman po sa kay Senator Risa Hontiveros. Ako, natutuwa ako dito sa statement na to. Dali lang pa. Yun, nagkita rin. Nagkita rin. Nagkita rin. Yihi. Eto. Pasensya na kayo at medyo mahina ako sa mga ganito Eto. Yun. Nakita ko na. Mama Imelda, alisin na kita. Ay. Yan. Ito po, napakaganda po nitong statement na ito ng liberal, statement ng liberal na senior po ni Senator Congresswoman Laila de Lima. Ayan, Laila de Lima. Ito po, sabi po niya, we stand with Senator Risa. Ayan, yan po sabi niya. Kami ay tumatayo kasama si Senator Risa. Ayan, sabi po niya, mga kababayan. Okay po yan. Maganda po yan. Ibig sabihin, kakampi sila. Ayan, kakampi sila. Nasa likod na, parang ganun natin. Nasa likod ka namin. O nasa likod mo kami, Senator Risa. Hindi lang po yun. Mas maganda po yung sinabi niya sa ilalim. Sabi po niya, we stand with every truth teller in this country. Nasa likod kami. Tumatayo kami, kakampi kami ng bawat isa na nagsasabi ng katotohanan sa bansang ito. Sino ba ang ayaw nun? Congresswoman Laila de Lima. Eto pa, mas maganda to. We stand with Filipinos. We stand with Filipinos who demand honesty. Kakampi kami ng mga Pilipino na humihingi ng katapatan, not hypocrisy. Ibig sabihin, ayaw po nila
ng ipokrito. Ayan. Accountability, not alibis. Pananagutan, hindi palusot. Ayan, ako masayang-masaya ako nung nabasa ko po itong statement ni Congresswoman Laila De Lima. Madam Congresswoman, maraming salamat po sa statement nyo na ito. Mga statement na pampukaw sa isipan at damdamin ng ating mga kababayan. Tama po yan eh. Tama po kayo sa sinabi nyo na to. At ito po ay isang napakagandang pagkakataon, mga Madam Senator, para limi-limiin po natin kung ano ba ang nangyayari sa bayan natin. Opo. Hindi po ba? Ang ganda po nung sinabi niya. To cut the long story short, ang sinasabi po ni Congresswoman Laila De Lima, ang gusto nila ay totoo. Ang gusto nila ay nagsasabi ng totoo. Gusto nila ay tapat. Ayaw nila ng ipokrito. Teka, ano ba ibig sabihin ng ipokrito? Ano ba ibig sabihin ng ipokrito? Tanungin nga natin tong si Gagel, para pare-pareho tayo ng pinanggagalingan. Ano ba ibig sabihin ng eto? A person who indulges in hypocrisy. Ano po? Ang sabi dito, the story tells of respectable men who turns out to be a cheat and hypocrite. So, ito po palang ibig sabihin ng hipokrito, pinalilitaw na siya kagalang-galang. Nung pala siya hindi naman totoong kagalang-galang, kundi mandaraya. Ano po, mga kababayan? Yung sinasabi niyang siya'y matuwid, pero hindi naman pala. Yung sinasabi niyang sila'y malinis, pero hindi naman pala. Sinasabi niyang siya ay tumutuligsa sa mga mali, pero hindi rin naman pala siya tama. Hindi po ba, mga magulang at mga Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Congresswoman Laila De Lima. Opo, Congresswoman Laila De Lima, tama po kayo. Kaya lang ang tanong ko, Congresswoman Laila De Lima, para kanino po ba yung inyong tinutukoy? Para kanino po ba? Hindi po ba? Baka naman meron kayong pinatatamaan dyan, Madam Congresswoman. Baka naman may tamaan kayo dyan sa sinasabi nyo, may magalit po sa inyo. Ano po? Baka sabihin sa iyo, Congresswoman, baka naman pwedeng maghinay-hinay ka dyan na Congresswoman. Baka tinatamaan mo tayo. Baka sabihin mo sa ganun. Mabira pati. So, anyway, ba't ba napunta ako? Pasensya ka na, medyo natuwa lang po ako. Tapos, babalik ko lang po ito. We stand with Senator Risa. Alam ko po kung ano yung tinutukoy nila na we stand with Senator Risa. Ano po, mga kababayan? Ang tanong, dudugtong ko na rin ang isa namang pahayag mula po kay Senator Congresswoman Laila De Lima. Ang sabi po ni Senator Laila De Lima kung ba't sinabi niyang we stand with Senator Risa, ganito. Hindi siya korap at hindi siya magnanakaw. Ako naman din yun din ang tingin ko kay Senator Risa. Hindi siya korap at hindi siya magnanakaw.
Yan po ang sabi niya. Tuloy. Pero, hindi na po tayo nagugulat sa ganito karumi at kagarapal na taktika. Yan po ang sabi ni Congresswoman Laila de Lima. Meron daw pong marumi at garapal na taktika. Malinaw, sabi niya, na ang mga nasa likod ng paninirang ito, meron daw po siyang nasumpungang malinaw, at meron daw pong nasa likod. Meron daw pong nasa likod ng, ano tawag niya, paninirang ito. Meron daw pong nasa likod ng paninirang ito. Parang ang dating po, may nag-o-orchestrate ng paninira laban kay Senator Risa Hontiveros. At ay ang mga tinatamaan sa nalalantad ng katotohanan. So ang sinasabi po niya, merong effort, parang concerted effort para po siraan si Senator Risa Hontiveros, at meron pong nagsususi doon, at ang nasa likod daw po nun ay sino? Ang mga tinatamaan sa nalalantad na katotohanan. So, yun po ang unawa niya. Tapos sabi po niya, pansin nyo ba, nalilihis na naman ang atensyon sa dapat nating tumbukin? Bukod kasi sa mga kasinungalingan, may bida-bida ring nanggugulo sa usapan. Markahan po natin sila at huwag magpadala sa kanilang mga tunay at makasariling pakay. Ang pagtindig natin kay Sen Risa ay pagtindig natin sa integridad, katotohanan at pananagutan. So, in other words, yung po pala ang kanilang mindset, mga kababayan. With all due respect, Congresswoman Laila de Lima. So, ang sinasabi po pala ninyo, merong isang pagkilos, parang isang organisadong pagkilos o paninira laban kay Senator Risa, at merong nagsususi dito o merong nagmamanipula, at ito ay ang mga ayaw malantad ang katotohanan o yung tinatamaan ng ang totoo nun, kung meron man ewan ko kung sino po yung tinutukoy nyo, pero ako kaya kong sabihin po sa inyo, Madam Congresswoman, na hindi po ako yun. Opo, hindi po ako kasama doon. Hindi po. Kung meron man pong tuwiran na gumagawa ng paninira, sabi nyo ay may nag-o-orchestrate ng paninira laban kay Senator Risa Hontiveros. Kung meron man, hindi po kami kasama doon. Hindi po kami kasama doon. Isa lang po ang sinasabi natin, at sang-ayon po kami doon sa una yung binanggit kanina, Madam Congresswoman, na na ayaw natin ng hipokrito. Ayaw natin ng nagmamalinis. Ayaw natin ng self-righteous. Pero hindi naman pala, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Opo, ayaw nating pare-pareho nun. Alam nyo, kung saan-saan na nasuot itong usapan na to eh. Pero bibigyan ko kayo ng konting background, mga kababayan. Bibigyan ko, of course, meron ba akong sasabihin dito na uunawain o pakikinggan ng mga sadya namang mga galit na sa akin noong pa. At pangalawa, siguro hindi na mababakbak ang kanilang isip at damdamin sa kanilang paniniwala tungkol po sa kay Senator Risa Hontiveros. Wala naman tayong masamang tinapay doon. Pero as a backgrounder, mga kababayan, uulitin ko na naman. Nagsimula po ito nung ma-interview si Senator Ping Lacson. Na-interview po si Senator Ping Lacson noong nakaraang linggo, kung di ako nagkakamali, September 28. At sinabi po niya, almost all senators, yun po sabi niya,
almost all senators ay meron daw pong insertion. Natin tong ito po, tingnan natin yung parte ng report na yon. Dali lang po kababayan. Ito po yung umpisa ng lahat ng yan Hindi ko lang mawari kung bakit nabalikuan lahat. September 28, ABS-CBN News, Lacson, almost all senators in the 19th Congress inserted. Halos lahat nagsingit. Ginamit po niya yung salitang inserted. Insertion. Ang isiningit daw ay magkano? Around 100 billion worth of items sa 2025 budget. Alam nyo, nakausap ko si Senator Ping Lacson tungkol dito. At nagkasundo po kami, kaya almost all ang kanya ginamit, sapagkat meron pong isang senador ng 19th Congress na hindi na naging parte ng deliberasyon ng budget ng 2025. Sino po yon? Sino po yon, mga kababayan? Si Senator Sani Angara, sapagkat siya po ay nai-appoint na DepEd Secretary. Sa madaling salita, mga kababayan, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, pag inalis mo si Sani Angara, lahat ng senador ng 19th Congress ay may insertion ng 2025 budget. Kasama po ba si Senator Risa Ontiveros sa lahat? Kasama po ba siya? Pagka tinanong mo tong mga kakamping na matigas ang ulo, sasabihin na hindi kasama. Si Senator Ping Lacson ang nagsabi niyan Si Senator Ping Lacson po. Kaya kung ang pinag-uusapan natin dito dapat nyong awayin, bagamat okay lang din naman na awayin nyo po ako, okay lang din naman na, pero awayin nyo naman ako sa issue. Sa issue. Tulad nito, si Senator Ping Lacson nagsabing lahat ng senador, kasama doon si Senator Risa Ontiveros, may insertion. Sino bang nag-umpisa niyan? Kami namang mga makukulit na reporter, nakapaghanap po ng mga detalye, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay. Kaya nga po, na-interview namin si Senator J.V. Ejercito doon sa mga nagpipilit yan. Ba't sinosolo mo? Ba't sinisingle out mo si Senator Risa Ontiveros? Hindi po totoo yon. Kayo po ang nagpapakalat ng fake news. Hindi po totoo yon. Hindi po kami ang nagpakalat ng fake news. Baka kayo po ang nagpakalat ng fake news. Bakit po namin sinabi? Sapagkat bago pa po namin mabanggit si Senator Risa Ontiveros, napangalanan na namin at nabanggit na namin na may insertion sino-sino. Si Senator Raffy Tulfo, Senator Win Gatchalian, at Senator J.V. Ejercito at Senator Grace po. Tapos, nabanggit din po namin at nagulat nga kami sapagkat alam naming hindi siya maaaring gumawa nito, ay si Senator Risa Ontiveros. Okay na po yun isang maliit na kwentuhan lang po sana yun kasi tanggap naman nating lahat, especially sa mga mamamahayag, na ang mga senador po at congressman nag-i-insert. Sabi nga po namin wala namang masama doon. Ano ginawa ninyo? Ayun, umandar na naman yung inyong pagiging self-righteous. Hindi na kayo nagbago. Ano sinabi ninyo? Hindi, fake news yan.
Fake news yan. Anak ng bakang dalaga. Oh. Fake news yan. Anong fake news na sinabi ko? Sabihin nyo nga kung ano yung fake news. O kayong mga nagsasabing fake news. Ano yung fake news?